Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay magpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. At yung lagi po nating pinapaalala na the more we know about Jesus Christ, the more na gusto pa po nating makilala at maunawaan ang kanyang salita. Kaya nga po tayo po ay nagpapatuloy na magbahagi ng kanyang salita dahil gusto pa po nating matuto kung paano po tayo mamuhay ayon doon sa bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya nga po, hindi po tayo titigil na magbasa at makinig ng salita ng Panginoon dahil ito na po yung gusto ng Panginoon na tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang salita. Kaya nagpapatuloy po tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon, and I hope na kayo din po ay nagpapatuloy na saliksikin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. And the more we know about Jesus Christ as our Lord and Savior, ay tayo po ay nagugutom at nauuhaw sa kanyang salita na we want more, we want to know more about Him, and we want more kung paano pa po tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? So ayan, natunghayon nga po natin before kung sino si Yahweh Rapha. Siya po yung manggagamot po natin, our Jehovah Rapha, the best doctor po natin, supernaturally, our Lord who heals us. Amen. So ngayon naman, pagpapatuloy po natin at matutunghayan po naman natin ang Jehovah Nisi, our victory, our banner, ang ating watawat. Amen. Isinulat ito ni Moises noong nanalo po sila sa pakikipaglaban po nila sa mga Amalekites. So alam po natin yung mga Amalekites, before sila po yung pinakamalakas na makipagdigma sa mga kalapit po nilang bayan po dito sa bansang Israel before, bago po ma-receive ng mga Israelite ang promised land, kasi wala pa po sila sa promised land, kaya nga kailangan po silang makipaglaban. And yung kwento po dito is galing po sila sa Ehipto at hindi pa po sila sanay na makipaglaban. Kaya sinabi ni Moises dito na ang Panginoon ang kaniyang watawat. Amen? So pumunta nga po siya sa bundok. Sinabi niya kay Joshua, ikaw po ang makikipaglaban sa mga Amalekites at pupunta naman po ako sa bundok para itaas yung tungkod na binigay ng ating Panginoon. So pumunta nga po siya doon, kasama niya si Aaron at saka si Hur. So kapag tinataas ni Moises ang kaniyang tungkod, sila po ay nananalo. Pero pag napapagod ang kaniyang kamay at bumababa, sila po ay natatalo. Kaya nung time, nangalay po si Moises para hawakan yung tungkod, is tinulungan ni Aaron at saka si Hur para po sila ay manalo hanggang sa hapon. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon po sa kanya dito sa Exodus 17 verse 14, sabi niya, "Then the Lord said to Moses, write an account of this victory so that it will be remembered." Amen? So sabi ng Panginoon, isulat mo ang katagumpayan na ito para ito po ay maalala ng lahat ng tao. Tell Joshua that I will completely destroy the Amalekites. Amen? So sinabi niya na sabihin mo kay Joshua na I will completely destroy the Amalekites. Amen? So Moses built an altar and named it, "The Lord is my banner." Amen? So he said, hold high the banner of the Lord. The Lord will continue to fight against the Amalekites forever. Amen? So ito po yung sinulat ni Moises na truly that the Lord is our victory. At patuloy po siyang nagtatagumpay para po sa atin. It is forever. Amen? So God will always victory for us forever. Amen? So tayo din po, yung pagtaas ng banner, pagtaas ng tungkod ni Moises, it is pointing to Jesus Christ, that the Lord Jesus Christ is our banner, our Lord, our Savior. Amen? Our victory is forever. Amen? Nung naipako si Jesus Christ, naitaas po siya sa cross, it is lifted also para po siya ay mamatay, and He win the victory. Nabuhay po muli siya. And that's the victory. Kaya nga po, hindi po tayo nakikipaglaban para manalo, kundi nakikipaglaban po tayo dahil matagumpay na po tayo. Amen? I hope we understand na tayo po ay nakikipaglaban kasi
panalo na po tayo because of our Lord Jesus Christ na pinagtagumpayan niya yung death. Kaya nga po, we are already victory. We just need to be strong and we just need to be still. Exodus 14:14, I will fight for you. You just need to be still. So, ang Panginoon ang nakikipaglaban po sa atin. Manatili lang po tayo na pagkatiwalaan at panampalatayahan po siya at siya po yung makikipaglaban po sa atin. Amen? So, yung banner po natin is our Lord. It represent that yung protection po niya, yung presence po niya, yung victory po niya, that is our banner. Yan po ang ating watawat. Amen? Kaya nga po, may kanya-kanya. In every country, there is a banner. So, tinataas po nila yan. Pero we as a Christian, ang itinataas po natin ay ang Panginoon. He is our victory. The Lord is our victory, our banner, our protection. Siya po yung nasa atin. Siya yung victory po natin. Kaya nga po, hindi po tayo nakikipaglaban para manalo, kundi nakikipaglaban po tayo dahil nanalo po tayo at ang Panginoon ang nakikipaglaban po sa atin. We just need to be still and go forward and go forward. Amen? Alam ko po na marami po tayong stress. Marami po tayong Amalekites sa ating buhay na kagaya dito sa mga Israelite na ang kanilang kalaban is Amalekites. Amen? So itong mga Amalekites is talagang sanay po sila makipagdigma. Sabi ko nga kanina na sila po ay marunong makipagdigma at sumasakop sa mga maliliit na bayan dito at kinukuha po nila bago sakupin ng Israel. So yung mga Israel before, hindi po sila sanay na makipaglaban kasi kagagaling po nila sa Ehipto. So sa Ehipto, sanay po sila na magtrabaho. Hindi po sila sanay na makipaglaban. Pero God fight for them because of their faith in trust, yung presence ng Panginoon, they trust, they rely on it. Sabi nga, ano ba yung gamit mo? Yung tungkod na ginamit ni Moises. Walang-wala po tayo. Ano ba yung mayroon po tayo? Di po ba? Kung ano yung mayroon po sa atin, yun po yung gagamitin po natin. Ang Panginoon ang nakipaglaban po sa kanila and they won the victory because of our Lord. And yun nga, sinulat ni Moises na the Lord is my banner. Yahweh Nisi. Amen? So tayo din, marami po tayong Amalekites sa ating buhay kasi yung mga Amalekites, ito talaga yung mga distraction, pinipigilan ang plano ng Panginoon para hindi po makapunta yung mga Israel dito sa Promised Land. Pero sinabi ni Yahweh kay Moises at sinabi din kay Moises kay Joshua na ang Panginoon ang makikipaglaban sa kanila, sa Amalekites forever. Amen? So tayo din po dahil sa ginawa ng Panginoon na naipako sa cross, ay lumalapit po tayo sa Kanya. Wala na po yung Amalekites po sa atin because we are already victory. Tandaan po natin na hindi po tayo nakikipaglaban para manalo, pero panalo na po tayo because of Jesus Christ. Amen? So, Jehovah Nisi point to Jesus Christ. Sa atin as a Gentile, nung naitaas nga po si Jesus Christ sa cross, yun din po yung victory po natin na maipahayag yung kamatayan po niya, mailibing po siya at mabuhay muli. And that's our victory. Amen? Nakikipaglaban po tayo sa kasalanan because of our flesh. Kailangan po natin pagtagumpayan yan through our Lord Jesus Christ. Number 2 is yung death. Takot po tayong mamatay, but because of our Lord Jesus Christ is kahit mamatay po tayo, if we believe Jesus Christ as our Lord and Savior, is mabubuhay at mabubuhay pa rin po tayo. Kaya accept Jesus Christ as our Lord and Savior para mamatay man po tayo, may maaasahan po tayo that we will have an eternal life. And number 3 is the Amalekites, the work of devil. Amen? Ito po yung tatlong laban po natin dito. But God promised us that we have that victory. Our banner is our Lord. Na hindi nga po tayo nakikipaglaban para mananalo, kundi nakikipaglaban po tayo dahil matagumpay na po tayo. Ang promise ng Panginoon sa mga disciple po niya, sinabi po niya na napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ito po
po yung kapayapaan po ninyo. Darating man ang maraming tribulation sa inyong buhay, but don't worry. You just need to be strong, be brave, because I won the victory. Amen? Sa John 16 verse 33 po yan. Kaya nga po, tayo po ay nakikipaglaban dahil panalo na po tayo. Kung may problema po tayo, isurrender po natin sa Panginoon at ang Panginoon ang makikipaglaban. We just need to be still, keep quiet, and trust God. Let the presence of God be with you, na siya yung nakikipaglaban po sa iyo. Amen? Napakahirap man po talaga. Pero pag naramdaman po natin yung tagumpay ng Panginoon is all glory to God. Sole Deo Gloria. Amen? Sole Deo Gloria. All glory to God. Amen? Praise the Lord. Kaya kung may problema po tayo, i-surrender po natin sa Panginoon and let God fight for you. Dahil promise po niya na siya po yung makikipaglaban at panalo na po tayo. Amen? So I hope sa lahat ng ating laban ay lagi po tayong tagumpay, and the Lord is our banner. Jehovah Nisi, Yahweh Nisi. Amen? Siya po yung mananagumpay po natin sa lahat ng ating laban. Amen? Focus po tayo doon sa victory ng Panginoon para sa atin. Amen? Focus po tayo doon, kasi kung focus po tayo doon sa problema, talagang malaki po yan sa atin. Pero pag focus po tayo doon sa victory ng Panginoon, ay talagang pagtatagumpayan po natin yung problema po natin. Amen? So I understand, kasi nga yung kalaban po natin is our flesh. Yung flesh po natin, yung kamatayan, at saka yung Amalekites, yung trabaho ng devil. But the promise of our Lord is He will fight for us forever. We just need to be still, and we just need to be strong. Amen? So we proclaim that lagi po tayong tagumpay sa ating laban dahil ang Panginoon ang makikipaglaban po sa atin. Amen? Kung problema man po yan sa pera, problema sa pamilya, sa trabaho, problema sa health po natin, God is with us. He is continue fighting for us. Amen? Nakikipaglaban po siya sa atin. We just need to be still, and we just need to be strong. And we claim that victory. Lahat po tayo mananagampay if we are in Christ. Amen? Kaya itaas po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya yung nagbigay ng buhay po natin internally, at siya yung nagbigay ng kalakasan po natin, at patuloy po niya na ipinaglalaban po niya tayo, at patuloy na pinoprotektahan po niya tayo until sa pagbabalik po niya. Amen? Inaasahan po natin yung pagbalik po niya. Kung marapture man po tayo is all glory to God. Sole Deo Gloria. Kaya praise the Lord po talaga. Napakabuti ng Panginoon. Kaya napakasarap po talaga na makilala pa po ang Panginoon sa ating buhay, dahil ito po yung katagumpayan po natin. This is our victory, and this is our banner. The Lord is our Jehovah Nisi, our Yahweh Nisi, and everything victory that we have. Amen? So mananagumpay na po tayo because of our Lord Jesus Christ, because of His death, burial, and resurrection. Amen? So kung ikaw hindi pa po nakatanggap, hindi mo pa po naintindihan yung burial, death, and resurrection ng Panginoon, is desire na maintindihan po yung salita ng Panginoon, na ang Panginoon ang siyang nagbigay ng totally pagmamahal po sa atin. Kaya po siya ay bumaba dito sa mundong ito at mamuhay, nako sa krus, namatay at inilibing, at nag-resurrect after 3 days para tayo po ay mabigyan ng katagumpayan, at yun po yung pag-asa po natin. Kaya accept Jesus Christ as our Lord and Savior, at hindi na po tayo matatakot na mamatay, or hindi na po tayo matatakot na makipaglaban sa ating mga flesh, kung ano yung gusto ng laban po natin, because God will fight for us and He is our victory. Amen? So, yun lamang po. Glory to God. I hope na may natutunan po tayo, and I hope na mas makilala pa po natin ang ating Panginoon, na siya po yung nagbigay ng buhay po natin internally, at inaasahan po talaga po natin yan na hindi po tayo mabibigo. Kaya let us continue to
Praise the Lord. Itaas po natin ang pangalan ng ating Panginoon that He is our banner, our Lord and Savior. He is our victory. He is our protection. He is our God, omnipresence on us. Lagi po siyang nandito sa ating buhay na tumutulong po sa atin para magtagumpay sa lahat ng ating laban. Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon and shalom, shalom. Bye! Jesus as our banner. Praise the Lord. Thank you, Lord.